May isang Scottish minister na ang pangalan niya ay Alexander White. Sa tuwing nag-gather sila sa worship kada umaga, sa simula ng araw nila, palaging may pinagpe-pray itong si Alexander White. At ang pinagpe-pray niya ay pasasalamat. Palagi siyang merong pinagpapasalamat. Pero isang Sunday, masama yung panahon. Sobrang sama ng panahon. Kaya merong isang miyembro nila na nakapag-isip. Sabi, ano kayang ipagpapasalamat nito? Napakasama ng panahon. Ano kaya yung pwedeng ipagpasalamat niya? At nagulat yung miyembro na yon na ipinanalangin nito ni Alexander White. Sinabi niya, "We thank thee, O God, that it is not always like this." Sabi niya, "Salamat Panginoon dahil hindi naman palaging ganito." Sa mga ganitong pagkakataon, naiisip natin na wala tayong dapat ipagpasalamat, wala tayong dahilan para magpasalamat. Sana makatulong at makaudyok sa atin itong pangangaral ngayong umaga tungkol sa usapin ng pasasalamat. Kaya tumayo tayo, babasahin natin ang passage natin mula sa 1 Thessalonians chapter 5. Ang verse natin ay verse 18. Pero basahin natin yung buong chunk, verse 16 hanggang 18. 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 hanggang 18. This is the word of God. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Ito ang salita ng Panginoon. Makaupo na po tayo. So, ito ay sulat ni Apostle Paul sa church ng Thessalonica at nasa last chapter na tayo nung letter ni Apostle Paul. Nagbigay siya ng napakaikling instruction sa dulo ng mahabang sulat niya dito sa mga taga-Thessalonica. Actually, yung last part na to, yung chapter 5, verse 12 hanggang 22, ito ay tungkol sa church life at personal life. So ito'y tinuturo niya paano makitungo yung mga mananampalataya sa loob bilang mga miyembro ng Thessalonian Church at ganun din sa mga personal Christian life nila. Ito ay mga maiikling mga pahayag, mga short, pithy statements, pero alam naman natin na ito ay malaman, ito ay makabuluhan. Kung idadisect natin yung 1 Thessalonians 5:18, sinabi doon, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So yung unang part, give thanks. Ito yung utos. Ito yung utos dito. Give thanks, magpasalamat kayo. In all circumstances, ito yung okasyon. Kailan sila dapat magpasalamat? In all circumstances, sa lahat ng panahon. At yung dulong part, for this is the will of God in Christ Jesus for you, ito naman yung reason. So we have the command, we have the occasion, and we have the reason. Bakit sila magpapasalamat? Kasi ito yung will of God. Ito yung kalooban ng Diyos kay Kristo, dahil na kay Kristo na kayo para sa inyo. So we have, ano yung utos? Pasalamat. Ano yung kailangan gawin sa lahat ng oras? At ano yung dahilan? Dahil kalooban ito ng Diyos para sa inyo. Kung titignan natin yung salitang give thanks, magpasalamat, yung original word niya ay Eucharisteo, yun yung pinaka-Greek niya, at literally, ang ibig sabihin ng Eucharisteo ay good grace. Pag literal mo siya na binasa, good grace, mabuting biyaya. Kaya pag sinabing magpasalamat, ang ibig sabihin nun ay kilalanin yung biyaya. Kilalanin kung ano yung mga biyaya na meron. To be mindful of favors. Actually, sinabi sa isang word study, sa Help Word Studies, chinecheck natin doon kung ano yung mga pinaka-ibig sabihin ng mga salita, yung Eucharisteo daw, yung give thanks, it is acknowledging that God's grace works well. Pag sinabing magpasalamat, ang ibig daw sabihin ng kinikilala yung biyaya ng Diyos
na ikabubuti. Literally, ang ibig sabihin, to be thankful for God's good grace. Pag sinabing magpasalamat, nagpapasalamat ka sa usapin ng utos ni Pablo, sa usapin ng Bible, sa usapin ng pagkakagamit ng salita, ang pasasalamatan dito ay ang Diyos sa mga kabutihan niya, sa mga biyaya na ibinibigay niya at meron na nakapaligid sa kanila. Kaya itong mga taga-Tesalonica, itong mga mananampalataya doon, sila ay dapat na maging bukal, sila ay dapat maging fountain ng pasasalamat na merong marka ng pagtingin sa katapatan ng Diyos na nagligtas sa kanila sa mga kasalanan nila, na nagpalaya sa kanila mula sa kaharian ng kadiliman, na nagbigay sa kanila ng ikalawang kapanganakan, na nag-convert sa kanila, nagbigay sa kanila ng buhay na walang hanggan. Dapat makita nila yung mga biyaya para mag-udyok sa kanila na magpasalamat. Kaya ito yung message natin for this morning. Christian thanksgiving issues from a dutiful discernment of received graces from God. Yan yung tinuturo ng 1 Thessalonians 5:18, na ang Kristiyanong pagpapasalamat ay nanggagaling sa responsableng pagkilatis sa natatanggap na grasya mula sa Diyos. If we have this dutiful discernment of the graces that God has given us, from there will issue from our hearts this Christian thanksgiving. Kinikilatis kung ano yung biyaya na meron na, yung biyaya na tinatanggap mula sa Diyos. Kapag ganyan yung nangyayari, ayan, lalabas yung Kristiyanong pasasalamat. Kaya yan ang obligasyon, responsableng pagkilatis sa ano ba yung mga biyaya, mga kabutihan na ibinibigay ng Diyos. Mamayang hapon, mangangaral si Pastor Erdy sa 2 Timothy chapter 1. Dito, utos ni Pablo, mamayang hapon, ay minodel ni Apostle Paul kung paano magpasalamat. Napakaraming texts. Nag-usap kami ni Pastor Erdy, mas marami pa yung pasasalamat ni Pablo kaysa sa utos niyang magpasalamat. Pag kinompare mo, ang daming beses na nagpasalamat siya sa Diyos. Ilan lang itong mga verses na to. Paul is a thanksgiver. Sa Romans 1:8, 1 Corinthians 1:14, sa Ephesians 1:16, Philippians 1:3, Colossians 1:3, Philemon chapter 1 verse 4. Ilan lang yan sa mga pasasalamat ni Apostle Paul. At yan yung gusto ni Pablo sa mga mambabasa ng sulat niya, na sila ay magkaroon ng discernment sa napakaraming graces ng Diyos na mag-uudyok sa kanila na maging isang tao na mapagpasalamat. Ano ba yung mga biyaya ng Diyos na dapat ipagpasalamat? What are the graces that we must dutifully discern for us to be a grateful people? Una, number one, there is grace in every season. And number two, the grace in your salvation. So, unang biyaya na pansinin natin, kilatisin natin, may biyaya sa bawat panahon. Yung command ni Apostle Paul na magpasalamat, yun ay will of God. Yun ay kalooban ng Diyos saan? In all circumstances. Sa lahat ng mga pagkakataon, kailan daw dapat magpasalamat ng mga Thessalonian believers? Kailan daw sila dapat magkaroon ng grateful heart? Ang apostolic answer, always. Palagi. Tuloy-tuloy. Ulit-ulit. Palagian silang dapat magpasalamat. Sabi sa Ecclesiastes, there is a time for everything. May oras daw sa bawat gagawin natin, may panahon. Pero dito sa 1 Thessalonians 5:18, sinasabi ni Paul na sa lahat ng panahon, it's always time to give thanks. Walang panahon na hindi ka magpapasalamat. Walang araw na hindi ka magpapasalamat. Walang sitwasyon na hindi fit, hindi timely na magpasalamat. Kahit anong mangyari, kahit anong klase ng karanasan, sabi ni Apostle Paul, it is time. It is fitting to give
thanks. There is no time in life when God is not worthy of thanksgiving. Kaya naman, no matter where we are in life, there is always something to be thankful for because there is always grace to be recognized. Nasaan man tayo sa buhay natin, mayroon laging dapat ipagpasalamat dahil palaging may biyaya na dapat nating kilalanin. Yung perception of grace, yung pagkilala sa biyaya ang maglilid sa atin na maalala, na ma-contemplate na meron nga palang Diyos na soberanong mapagbigay, na soberanong nagbibigay. Sa mga mabubuting panahon, maalala natin yung James chapter 1 verse 17. Sa mga mabubuting nangyayari nga pala sa atin, there is a giver. There is what we call the Father of lights, from whom all gifts come from. Lahat ng temporal at mga eternal goods are goods from the good God. Alalahanin natin, they do not naturally happen. Pwede kasi nating maisip, ay normal lang yan. Yung mga kabutihan nangyayari, bukas mangyayari ulit yan eh. That's not true. Hindi totoo yan. Huwag nating isipin para tayong isang naturalist na para tayong hindi naniniwala sa Diyos. Hindi totoo na yung kabutihan ay basta na lang nangyayari. Hindi totoo na yung mabuting araw ay mauulit-ulit bukas. Dahil lahat ng mga iyan ay nanggagaling sa mabuting Diyos. They do not naturally happen. They were graciously given. Sabi ng 1 Corinthians chapter 4, verse 7, what do you have that you did not receive? Ano ang meron ka na hindi mo tinanggap? Lahat ng kabutihan na meron tayo, that is received. That is graced. That is given. Kaya ang utos, magpasalamat kasi tayo ay mga tagatanggap. Even sa mga masasamang araw, merong mga biyaya na dapat tayong pasalamatan. Alam natin mula sa kasulatan, we are not unfamiliar na ang mga trials, ang mga troubles, lahat ng yan ay para sa ating sanctification. Para yan pabanalin tayo, para hubugin tayo sa wangis ni Jesus. James chapter 1, 1 Peter chapter 1, Romans chapter 5, we know. Lahat ng yan ay panghubog sa mga Kristiyano para maging kawangis ni Jesus. Kaya marami tayong mapapansin na ganyan ang ginagawa bilang mga Kristiyano. Si Pablo at si Silas, kinulong sila, hindi patas, unjust. Nagpe-preach lang sila ng gospel, pero kinulong sila. Anong ginawa nila sa kulungan? Kumanta pa ng hymns. Acts chapter 16 verse 25, they were singing hymns to God. Hindi patas. Unfair. Bakit sila nakakulong? Sila na yung nangangaral ng salita ng Diyos. Ginagawa nila yun para sa kapurihan ng Diyos, sa kabutihan ng mga tao, para sila'y makakilala kay Jesus, pero pinulong pa sila. At anong naging tugon nila? Awitan ng Diyos. Pasalamatan ang Diyos. Dahil maging sa kulungan na hindi patas, nakakita sila ng dahilan kung bakit dapat magpasalamat. Sila Pastor Erdy, na kwento niya minsan na may mga bad days, pinanalangin na lang nila, Panginoon, salamat dahil pinapakita mo sa amin ang kasalanan namin. Dapat ipagpasalamat. God is revealing to us the remaining sins na nasa puso pa natin. Worthy na ipagpasalamat, kabutihan ng Diyos na ibinibigay sa atin. Si Charles Spurgeon, nalugmok siya sa sobrang kalungkutan. Sa isang preaching niya noong 1883, sinabi niya, Lord, I thank you for shaking me. Panginoon, salamat kasi niyanig mo ako. Ginigising mo ako. Lord, thank you for shaking me. Bakit? Anong ibig sabihin ng mga ito? Dahil nakikita nila
na merong dapat ipagpasalamat, maging sa mga masasamang araw, maging sa mga maituturing na mga bad days. You can say Soli Deo Gloria, not just on good days. Sasabihin mo, salamat sa Diyos, papuri sa Diyos, hindi lamang sa mga mabubuting araw dahil lang sinabi ng text natin, in all circumstances. In all circumstances. Kaya ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, this is theologically true and practically doable because there are no days where there is no grace. Dahil walang panahon na walang biyaya, ito ay totoo at ito ay pwedeng gawin ng mga mananampalataya. Nakakita ka na ba ng isang bata na nagrereklamo na wala na daw siyang laruan? Kahit na 5 box ng punong-puno ng laruan yung meron siya. Pero sasabihin niya, wala na akong malaro. Nakakita ka na ba ng isang tao na sinabi niya wala na siyang masuot na damit? Kahit na yung buong 2 cabinet ay punong-puno ng mga damit niya. Wala na akong masuot. Nakakita ka na ba ng isang tao na nagsasabi, wala na akong makain? Kahit na yung refrigerator nila ay punong-puno ng pagkain. You see, God does not want us to be blind or indifferent or unthankful for the many, many graces He has provided us. Ayaw ng Diyos na manatili tayong bulag, hindi nakikita, hindi pinapansin, walang pakialam, hindi nagpapasalamat sa halos nakapaligid sa atin na mga grasya na nanggaling sa Kanya. Kaya sa good times and sa mga bad times, you should discover and find the grace-driven reason to be grateful. Mabuting araw, masamang araw, hanapin mo. You should discover, what should I be thankful for today? Anong mga dapat na biyaya na hindi ko nakikita, na dapat ay makita ko. Yan ay trabaho natin, ang responsableng pagkilatis, responsableng paghahanap ng mga biyaya na dapat maipagpasalamat. Ang kawalang pasasalamat ay kasalanan. Thanklessness is a sin. At hindi lang ito basta-basta na kasalanan. Baka isipin natin, yung thanklessness, magaan lang yan. Alam niyo ba na yung kawalang pasasalamat ang nagli-lead sa depravity? Nakalagay yan sa Romans chapter 1. Alam niyo yung nakalagay doon na God gave them up? Yung hinayaan sila ng Diyos sa pabagsak sa kasalanan. Alam niyo yung pinakasimula nun? They did not recognize God nor thank Him. Yan ang sinabi sa Romans 1:21. For although they knew God, they did not honor Him. They did not worship Him or gave thanks to Him. Nagsisimula ang spiral ng kasalanan, nagsisimula ang pagbagsak sa mas malalalim na kasalanan dahil nagsisimula sa kawalang pasasalamat. Hindi muna nagpapasalamat. At alam nyo ba sa 2 Timothy chapter 3, nilista doon yung mga kasalanan sa huling araw. These are the sins in the last days. Alam natin na meron dong mga self-love, they will be lovers of self. Iniibig nila yung sarili nila, they will be prideful, they will be disobedient to their parents. Ayun yung mga kasalanan ng huling araw. Pero isa sa mga nakalista, hindi mapagpasalamat. Isa sa marka ng kasalanan na malala, kapantay, isipin niyo, pinantay yung kawalang pasasalamat sa disobedience sa parents. Pinantay yung kasalanan ng kawalang pasasalamat sa pride. Sinama yung kawalang pasasalamat sa kasalanan ng pag-ibig sa sarili. Kaya ayang usapin ng hindi pagpasalamat ay dapat nating tignan.
Kailangan natin i-evaluate yung mga sarili natin dahil ang mundong ito ay naniniwala sa paganong paniniwala. This world believes in a pagan belief kung saan ang namamayani, imbis na thankfulness, ang namamayani ay grumbling and complaining. Kung saan, pag sinabi natin na magrereklamo ako, pansinin nyo, it's always valid. Sinasabi natin sa sarili natin, valid lang naman magreklamo. Tama lang naman. However, pag sinabi natin, magpasalamat ka sa very bad time, ang iniisip natin, weird. Bakit weird magpasalamat? At bakit valid ang magreklamo? Because that is what this world is about. It's a pagan belief. Na parang sa mga ganitong pagkakataon, wala kayong pagpapasalamat, pero sa lahat ng pagkakataon, pwede kang magreklamo. Baliktad, no? Kasi sabi ni Paul, sa lahat ng pagkakataon, magpasalamat. Pero ang tinuturo sa atin ng sanlibutan, tinuturo sa atin ng sarili natin mga puso, no! Grumble in all circumstances. Complain in all circumstances. Do not thank God in all circumstances. Baliktad ang nangyayari. Isipin nyo, kahit sa pinakamagandang panahon, makakahanap ka ng irereklamo. Kahit sa pinakamagandang sitwasyon, makakahanap ka. Sa hardin nga ng Eden sa paraiso nga ba, nakahanap pa rin si Satanas ng irereklamo. Oy, Eva, ito But that is not the will of God. Ang kalooban ng Diyos is to give thanks in all circumstances. Kaya sinabi dito na will of God dahil pinapaalalahanan tayo na hindi niya madalas will natin. Hindi palaging will ni Joseph na magpasalamat. Hindi palaging will ni Christian na magpasalamat. Kaya kailangan ipaalala, ito ay kalooban ng Diyos. Hindi ito yung madalas nating gusto. Kaya dapat tayo ay mag-conform sa kalooban ng Diyos, mag-conform sa gusto ng Diyos kaysa sa gusto natin. Dahil ang carnality, ang ating flesh, they are blind to the graces of God. They cannot see grace. Pero ang ating pananampalataya, yan lang ang makakakita ng mga biyaya ng Panginoon. Kaya anong mga paraan, anong mga pwede mong ipagpasalamat, asan ang biyaya sa mga sitwasyon na ito? Mataas ang lagnat ng anak mo. Ano ipagpapasalamat? Asan ang biyaya doon? Masakit ang ngipin mo. Asan ang ipagpapasalamat doon? Asan ang biyaya doon? Kapag nag-aaway kayo, mag-asawa, asan ang ipagpapasalamat mo? Asan ang biyaya doon? It's your responsibility. It's your dutiful responsibility to see the grace that is present even in those tough times. Paano kapag yung ulam nyo nung tanghalian, ulam nyo pa rin ng hapunan? Ano ipagpapasalamat mo? Asan ang biyaya doon? It's your dutiful responsibility to see the grace there. Kapag due date na ng mga bills nyo, pero wala ka pa rin pambayad, asan ang biyaya ng Diyos na dapat mong hanapin, i-discover? Ano ay pagpapasalamat mo sa mga ganong pagkakataon? Kapag naipit ka sa traffic, ang tagal ng traffic, asan ang ipagpapasalamat mo? Asan ang biyaya doon? Kapag may sira na naman sa bahay nyo, paulit-ulit, asan ang pagpapasalamat mo? Nasaan ang biyaya doon? So you see, we can only see the grace of God present in even troubling times when we look everywhere by faith. Sa pananampalataya lamang. Kung paiiralin natin ang ating kamunduhan at paiiralin natin ang ating laman, sigurado wala kang makikitang biyaya. Sigurado wala kang makikitang kabutihan ng Diyos. Pero, hindi yan ang utos sa iyo. Ang utos sa iyo ay pairalin mo ang pananalig mo
na makita mo ang kabutihan, ang biyaya ng Diyos maging sa mga mabubuting araw o sa mga masasamang araw. It's not true that there is zero grace in those circumstances. Naging viral earlier this June yung isang content creator na si Asher Hernandez. Itong si Asher Hernandez, hindi ko naman talaga kilala to, pero naging viral siya dahil sa kanyang statement na hindi daw dapat pasalamatan ng Diyos. Sabi niya, bakit laging si God ang nakikredit? Bakit si Lord ang pinagtithankyuhan? Ikaw naman yung nagtrabaho. Ikaw yung nagpakahirap doon. End quote. Sumikat siya. Dahil alam natin sa bansa natin, we are still nominally Christian. Kaya marami nag-react, lalo na yung mga totoong mananampalataya. Very interesting, no? Sinabi niya, huwag daw pasalamatan ng Diyos dahil ikaw naman yung nagpakahirap doon. Nung sinabi niya na huwag pasalamatan ng Diyos, kabaliktaran niya nung 1 Thessalonians 5:18. Kabaliktaran niya nung talata natin. Dahil sinabi ng Apostle Paul, give thanks in all circumstances. Pero sabi nito, wag. Wag mong pasalamatan ang Panginoon. Yung pagpapasalamat natin sa Diyos ay weird, invalid sa mundong ito at sa sarili nating laman, pero ito yung kalooban ng Diyos para sa lahat ng mga tunay na mananampalataya sa lahat ng oras, and it is proper and valid and not weird to be grateful to the Lord. Kaya sana ay patuloy tayong isanctify ng Panginoon kahit man nasan tayo sa mga buhay natin. Makita natin na mayroon palaging biyaya na dapat tayong pasalamatan. Kung hindi ka believer, hindi ka Kristiyano, sana magpasalamat ka, nakapakinig ka ng salita ng Diyos. Isa yan sa mga dapat na magpasalamat. Dahil biyaya ang makapakinig ng pangangaral. Sana makita mo ng pananampalataya ay hindi isang generic na Diyos. Hindi lang isang generic na Panginoon. Na iniisip mo yung Diyos na yan ay Diyos ng lahat, na Diyos ng ibang mga relihiyon, na walang pinagkaiba. Sana makita mo ay partikular na Diyos na nagliligtas mula sa kasalanan, sa kamatayan, sa impyerno. At kung ikaw ay hindi pa mananampalataya, sana ipakita mo yung pasasalamat mo sa pagsisisi sa kasalanan at sa pagtanggap sa kaligtasan ni Hesukristo na ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Diyan tayo pupunta sa ikalawang punto. Hindi lang grace in every season, but there is grace in your salvation. Na gusto nating kilatisin, kilalanin, may biyaya na sa tinanggap na kaligtasan. May nakalagay dun sa 1 Thessalonians 5:18 na in Christ Jesus. Isa ito sa common words ni Apostle Paul na palagi niyang sinasabi, in Christ, in Jesus. Yun ay nagpapahiwatig ng pakikipag-niig union with Christ. Ito'y binabanggit niya dahil ang mga Kristiyano ay hindi na nabubuhay sa sarili nila, sila ay may pakikipag-isa na kay Jesus. Hindi na sila sa kanila lang. Si Jesus ay sa kanila at sila ay kay Jesus. Yan yung ibig sabihin ng union with Christ. So even sa usapin ng thanksgiving, hindi ito generic na pasasalamat. Ito yung Kristiyanong pasasalamat, pangkaligtasang pasasalamat. Sabi ni Apostle Paul, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So yung in Christ Jesus na yun, very relevant yun. Sinabi, dahil kayo Kristiyano na, dapat kayo magpasalamat. Dahil tumanggap kayo ng gospel, dapat kayo magpasalamat. Dahil nasa iyo na si Jesus, dapat kayo magpasalamat. Dahil may buhay na walang hanggan ka, magpasalamat ka kay Jesus. Dahil pinatawad ka, magpasalamat ka sa Diyos. Dahil iniligtas ka sa walang hanggang impyerno, magpasalamat ka sa Diyos. You thank God from your standpoint of being in Christ. Yun ang sabi ni Pablo sa mga mananampalataya sa Thessalonica.
You thank God because you are a Christian. Kung ipaparaphrase natin yung text na may emphasis doon, masasabi natin na because you are now receivers of union with Christ, be givers of praise and thanks. It is the will of the Father that Christians be thankful for the highest grace provided, the gospel of Jesus. Kalooban ng Diyos na magpasalamat tayo dahil binigay na sa atin yung pinakamataas na biyaya. Kung meron man tayong nakikita mga biyaya sa buhay, ito yung pinakamataas. Ito yung unmatched, unequaled. Hindi mo pwedeng pantayan. Kahit anong biyayang natanggap mo sa buhay, ito yung pinakatugatog, si Jesus. Pinadala ng Ama ang kanyang bugtong na anak para kung sino man ang manampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tugatog na biyaya ay si Jesus. Ang tugatog na biyaya ay binigay niya ang kanyang anak. Ang tugatog na biyaya ay pumunta siya doon sa krus. Ang tugatog na biyaya ay siya'y nabuhay na muli. Ang tugatog na biyaya ay pinag-isa itong makasalanan sa kanyang bugtong na anak. Kalooban ng Ama na ang mga Kristiyano ay maging mapagpasalamat dahil ibinigay na ang pinakamataas na biyaya. Walang katumbas na biyaya. God provided answer to our most pressing need, our need of rescue. Kailangan natin ng sasagip sa atin. Kailangan natin ng hahanap sa atin. Kailangan natin ng hahalili sa atin. Kailangan natin ng perpektong susunod sa pwesto nating mga makasalanan. Dahil malayo tayo sa Diyos, si Jesus ang daan. Dahil mamamatay tayo sa mga kasalanan natin, si Jesus ang kumuha ng kamatayan natin. Dahil hindi tayo banal, si Jesus ang sanctification natin. Dahil mamamatay ang mga katawan natin, si Jesus ang ating resurrection. Dahil tayo kaaway, si Jesus ang dahilan kung bakit tayo naging anak ng Diyos. Dahil tayo ay walang alam at ignorante, si Jesus ang ating tagapagturo at propeta. Dahil tayo ay mga rebelde, si Jesus ang tumayong hari na magpapasunod sa mga rebeldeng puso natin. Dahil tayo ay bumali ng batas, si Jesus ang sumunod sa buong kautusan. You see, many unconverted men can be positive, can be, masabi natin unbeliever sila pero masiyahin, thankful palagi. But you see, only Christians can thank God for sending Jesus. Yan ang pinagkaiba. Ang pinagkaiba ng mga Kristiyano sa mga masiyahing hindi mananampalataya, ang pinagkaiba ng tunay na Kristiyano sa mga positibong hindi Kristiyano ay sila lang ang makakapagpasalamat sa Diyos dahil pinadala niya si Jesus. Only Christians can thank God because this is spiritual. Salamat sa Diyos, pinadala mo ang iyong anak. Salamat, Ama, dahil dumating si Jesus. Salamat, O Diyos, may kaligtasan. Salamat, O Diyos, may buhay na walang hanggan. Higit iyan sa lahat ng mga pwedeng ipagpasalamat. Kaya, dahil Kristiyano ka, ang pasasalamat mo ay dapat manggaling sa Ebanghelyo. Dahil Kristiyano ka, dapat ang pasasalamat mo ay dahil sa Ebanghelyo. At ang lahat ng mga tinatanggap mong ibang mga dagdag na kabutihan ay dapat mo itrato bilang bonus na lang. You should thank God for the gospel and any other additional goods, bonus. Ito ang pinapasalamat mo. Itong pinakadahilan kung bakit ka magpapasalamat sa Panginoon. Dahil kung nasa iyo na ang anak ng Diyos, kung nasa iyo na ang anak ng Diyos, you have the heaviest reason to give God His deserved thanksgiving. Kahit gaano kabuti yung araw mo,
mas mabuti si Jesus. No matter how good your day is, Christ is better. No matter how bad your day is, it is still better because you have Christ. Kaya hindi nakadepende sa kung ano man yung mga nangyayari dito, yung pasasalamat mo. Nakadepende yon sa tapos na pagbibigay. Sa tapos na ibinigay sa iyo na Panginoong Jesucristo. Kung nasa iyo si Jesus, meron kang higit sa kalusugan. Meron ka ng higit sa kayamanan. Meron ka ng higit sa pamilya. Meron ka ng higit sa trabaho. Meron ka ng higit sa 10,000 perpektong paraiso dahil nasa iyo si Jesus. You have something to be grateful for because that something is the highest grace provided by the Father, His only begotten Son. Kaya si Pedro at si Juan ay kayang magsaya kahit pinipersecute sila because they have Jesus. Si Pablo at si Silas, kaya nilang kumanta sa kulungan kahit unfair silang kinulong dahil nasa kanila si Jesus. Pwede mong pasalamatan ng Diyos sa kahit anong sirkumstansya dahil ang biyaya sa lahat ng mga biyaya, ang kabutihan sa lahat ng mga kabutihan, ang pagpapala sa lahat ng mga pagpapala, nasa iyo na. Because you are in Christ. Because you have this union in Christ. At sila ng mga hindi Kristiyano, they will not get this. They will not understand. Anong pinagsasasabi mo? Kasi ang kaya nila ipagpasalamat, hanggang dito lang. Hindi nila kaya lumagpas yung thanksgiving nila, hanggang dyan lang. Hindi abot sa anak ng Diyos ang pasasalamat nila. Hindi hinuhugot yung gratefulness nila mula dun sa kaligtasan because they do not understand salvation. They do not understand the gospel. You cannot thank God for what you do not understand, for what you have not received. Kaya Kristiyano ka. You have something better than the unbeliever. Meron kang higit kaysa sa mga pinakamayaman, pinakatagumpay, nasa kanila na ng lahat. You have something better. You have Jesus. You have something to be grateful for. Yun ang Panginoong Jesucristo. Kaya sa mga parables ng New Testament, di ba? Yung perlas binili. Binenta niya lahat ng meron siya. Kasi higit yung perlas na yon sa lahat ng meron siya. It signifies Jesus. Jesus is better than all that I have. Yung treasure na naka-libing, nasa ilalim ng lupa, binenta niya lahat ng meron siya. Para saan? Para binhin niya yung lupa. Kasi lahat ng pagmamayari niya, lahat ng meron siya sa buhay, alam niya mas mahalaga, mas higit yung halaga ng kayamanan na yon. Anong sinasabi noon? Tinuturo ni Jesus ang kaharian ng Diyos. Sinasabi niya, higit siya sa lahat ng meron ka. At siya ay nasa iyo. Meron kang dapat ipagpasalamat. Manggagaling doon yung thanksgiving mo. The gospel is enough and sufficient for us to be thankful for all eternity. Isipin nyo, walang hanggan, pero pagpapasalamat mo pa rin dahil nasa iyo si Jesus. At hindi yun dapat magsimula sa langit. Dapat yun magsimula ngayon. Dapat yun magsimula nung naging Kristiyano ka. At dahil Kristiyano ka, meron kayo pagpapasalamat. Dahil yung mabuting balita. Ito yung acid test. Dahil ang Christians lang ang makapagpasalamat sa mabuting balita, can you truly thank God for sending Jesus for your salvation? Sinabi ni Martin Luther, to thank God with all your heart is an art. An art which the Holy Spirit teaches. Ito daw ay isang larangan, isang art na ang banal na spirito nagtuturo sa mga mananampalataya kung paano magpasalamat. At alam nyo, hindi hiwalay ang banal na spirito sa Ebanghelyo. Ang banal na spirito magtuturo sa atin
kung anong dapat ipagpasalamat natin sa araw-araw, sa lahat ng sitwasyon. At ang banal na Espiritu ang higit na magtuturo sa atin. Tignan mo si Jesus. Siya ang ipagpapasalamat mo. Manalangin tayo. Diyos Ama, papasalamat po kami sa teksto sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 kung saan tinuturuan nyo kami, O Diyos, na ang kalooban mo ay magpasalamat kami sa lahat ng pagkakataon. At kilalanin namin, O Diyos, that there is grace in every season, and we should also, and most especially, thank you for the grace of salvation. We praise you, our God the Father, in the name of your Son, your given Son, for the Son which you have sent, the name Jesus. Amen.